Ito po, ibang level na ito. Alam niyo kung bakit? Kakaiba. Mga dating general ng AFP at ng Philippine National Police. Meron na po silang panawagan na dapat daw po ay mag-resign si House Speaker Martin Romualdez. Alam niyo, ilang araw na pong nakarating sa akin yung official statement nila, open letter na kanilang inilabas. Salamat doon sa nag-forward sa akin, ayaw ko nang banggitin ang pangalan. Binasa ko, medyo hindi naman siya kahabaan, pero marami yung sinasite, marami silang binabanggit doon. Na mayroong dapat na pananagutan si Speaker Romualdez sa isyu ng korupsyon pa rin at iba pa bilang leader or House Speaker. Ano ba ang House Speaker? Tagapagsalita ng Kongreso na napakahalagang institusyon. Pero ito pong mga ex-military general at PNP ay dismayado na. Kaya inaral ko mabuti after ko matanggap yung sulat na yan, open letter na yan, kasi lumabas na rin ito sa ibang balitaan, wala naman nag-deny. So ibig sabihin totoo, kasi ganun po ako. Hindi ako basta pag binigyan ng impormasyon, ginagamit ko agad. Dino-double check ko muna. Kung lihitimo o hindi, ay mukhang lihitimo. Kasi may mga ilan na nag-confirm din sa akin na meron nga daw pong open letter na itong mga ex-military at PNP against Speaker Martin Romualdez. Sa issue yan ng pera, kapangyarihan, at pagiging Speaker of the House. Matindi po yung akusasyon. Dinitalyo ho doon ang record, pero hindi ko na ipapakita sa inyo. Sapat na yun na ipinarating sa akin kung sino man nagparating, hindi ko na babanggitin yung pangalan muli. Sabihin ko, salamat po. At yung mga nag-confirm sa akin na yan ay open letter nga ng mga ex-military at PNP. Lihitimo po yan na organization. Mga nagsunog ng kilay, buhay at karera sa military at PNP sa mga nakaraang panahon. Ayaw na nila. Alam natin, naiintindihan ko yung kailang karapatan. Sila may mga pamilya, sila may mga dating sundalo, dating pulis, may mga pamilya, may mga apo, anak, lahat yan. At yan ay mamamayang Pilipinong lihitimo. Kaya kung ano man ang kailang hinaing at sinasabi, dapat respeto. Kaya nire-respeto kung matapos kong i-double check. Hindi na hubiro ang open letter na yan. Palagay ko, ramdam na rin po ni Speaker ang maraming mga issue na siya ay binabato at dapat siya magpaliwanag. Kaya lang nakapagtataka ako, dapat siya yung magsalita kasi Speaker. Kauna-unahang nangyari ito. At yung ginawa niyang spokesman, kaibigan ko pa, kaya nagulat ako. Wala pang Speaker of the House na naglagay ng official spokesman. Kahit ng panahon pa ni Mitra, Di Venencia, Villar, Puentabella, Belmonte, sino-sino pa naging speaker? O sino-sino pa? Si Alan Cayetano, yung umanang nagkudita sa kanya, na taga Marinduque. Wala po. Wala ako natatandang speaker na nagkaroon ng speaker. Di ba? Speaker na gumamit pa ng another speaker para lang idepensa ang kanyang sarili. Para sa inyo. Kasi po, nung isang araw lang, officialing inamin ni dating congressman ng Surigao del Norte, kaibigan ko pa naman yan, si Ace Barbers. Kasi tapos na ho yung kanyang term sa Kongreso. So, siyang opisyal na kinuha na maging speaker ng speaker. Maging tagapagsalita ng speaker. Maging tagapagsalita ng tagapagsalita. Ganun po ang dating Para sa inyo. So, siguro nararamdaman na nga marami na hong lalabas na issue. Dahil mula po ng aminin, totoo man o hindi yan, pero sinabi na po ng Diskaya family na mayroon 25% umano na hinihingi daw yung mga taong napupunta sa kanya at tumutulong sa kanya mga project para daw sa itaas. At ang tinukoy na taas, Speaker of the House at yung Chairman ng Committee on Appropriation na si Saldico na ngayon napapagamot sa Amerika, biglang nagkasakit. Yan po yung pinag-umpisahan Nagtuloy-tuloy na po maliban dun sa insertion. Ngayon, may mga nagsasabi sa akin at nagko-comment, Sir Mike, bakit mo pinag-resign si Speaker? Delikadesa ho ang issue. Liderato ng Kongreso ang dapat pangalagaan.
Sa Senado nagpalit na dahil nasira ang imahe ng Senado under Escudero. Yan ang dating. Kaya mabilis siyang nakudita ng kapwa senador. Sa Kongreso, hindi ganun kadali kasi maraming congressman ang sip-sip sa speaker o sip-sip sa Malacanang. Pasintabi na, hindi ko nilalahat. Yung panggapang pagkontrol ni speaker sa mga congressman kaya siya nananatili. At tanungin ko kayo, sa tingin ba ninyo walang kinalaman si speaker sa small committee? Na yung small committee ayon kay Congressman Toby Tiangco ng Navotas ang siyang gumagawa ng insertion para sa kanila sa ating yearly budget, hindi lang 2025 budget. At inamin na ni Escudero na siya ay 2 beses o ilang beses na follow up, nagpunta ng Kongreso, personal nung ginagawa ang budget para daw kanyang i-monitor ang small committee. So ibig sabihin yung small committee, yan ay ginawa, hindi lang yan nung mga chairman ng committee, Committee on Appropriation, Committee on Finance, Majority at Minority Leader, at ng Senate President. Sa tingin nyo walang alam ang speaker? Imposible. Lahat pong ginagawa ng committee, lahat ng chairman ng committee, lahat ng panukalang pinag-uusapang batas sa Kongreso, alam ng speaker yan. Hindi pwedeng i-calendar ng Committee on Rules, ng Majority Leader, ang mga topic kung walang approval coming from the Speaker of the House. Ganun pong ka-powerful yan. So tinatanong ko kayo ngayon, sa tingin ninyo, walang kinalaman ulit si Speaker sa mga ganyan? Insertion, small committee, insertion, at saka yung kung sino nabibigyan ng mga project. Powerful po ang Speaker. Pag lumapit sa Malacanang yan at dinala ang listahan ng request ng mga congressman na kaalyado niya, hindi makakatanggi ang Malacanang. At kung malapit ka sa speaker, kasama ka sa magre-request sa Malacanang. Kung hindi ka malapit sa speaker, hindi ka kasama sa ire-request at bibigyan ng priority project o budget ng distrito mo. Ganon ang kapangyarihan ng speaker. At dahil dyan, nagkawindang-windang na nga ang issue, mayroon na nga ex-military at PNP na ang panawagan ay resign. So yung kanilang hinain, sa tingin ko, karapatan nila yon, tama lang yan. Ako naniniwala din, kung gusto nating isalba ang imahe ng Kongreso, House of the People, House of Representatives, yan po yung Kongreso, House of the People yan. Hindi ng congressman lang, dapat isalba. Hindi ko sinabing guilty si Speaker, pero marami siyang dapat ipaliwanag. Kaya yung galaw ng mga ex-military, ex-police, general, opisyal, hindi birong panawagan niya. Okay, kung sino mang grupo sila, sila po ay mga itinuturing natin bayaning sundalo at polis dahil kanilang pinaglaban ng ating bansa sa panahon ng sila ay nanunungkulan pa. Ayan, At alam niyo itong isyong ito, may malaking epekto na po sa ating ekonomiya. Ang business community, nagulat dito ang business community, ayaw ng korupsyon ng gobyerno dahil silang tatamaan yan. Yung kailang mga kapital dito baka maipit. Sino magtitiwala sa atin kung talamak ang korupsyon? Sino mga kapitalista ang mamumuhunan sa Pilipinas kung mayroong korupsyon? Napakalaki po ng epekto niyan. Kaya economic sabotage, tama yung sinabi ni Pangulong Marcos, economic sabotage ang nakawan sa flood control project. Kasi yung pag-angat ng ekonomiya, development ng ating bansa, pinigilan dahil ninakaw yung pera. At may epekto yan sa lahat. Kaya economic sabotage, magagalit din ng mga kapitalista na umaasang may magandang development, bigla hong nagkaganito. So, mga negosyanteng local, foreign investor ay apektado na po. At malaki po ang epekto nito sa mahihirap at mamamayang Pilipino. Kaya huwag kayong magtaka kung araw-araw ating topic ito, araw-araw pinag-uusapan dahil kailangan nating isalba ang ating bansa sa kamay ng mga abusado sa lipunan.